Mga karaos, good morning po. Bali September 6, araw po ng Biyernes. Galing tayo ng palengke kanina. Good morning kay engineer. Ayan, galing tayong palengke kanina. Si Kuya Dindo galing na rito. Kailangan niya ng additional masking tape, tatlo, at saka ito basahan. For finishing na to. Yan, magastos tayo dun sa basahan pag mga lacquer type. Yung mga parang varnish at saka enamel. Yan, tapos ito pang ano na, pang cleaning na hanggang sa matapos. Ayan, bali ito yung lagay ng weather natin. Pagising natin ng umaga, wala naman pong ulan, walang ambon. Kaya ito, baka sakali tayo, baka marami tayong magawa. Let's go! Enjoy watching po. Tara! Ito yung una natin pinuntahan. Mukhang nagpapahid na si Kuya Dindo ng acrylic emulsion, no? Ayan. Hindi kasi pwede to kapag tag-ulan. Mukha namang hindi na yata uulan ngayon. Medyo matatagalan nga lang siya matuyo kasi malamig pa rin ang panahon. Kuya Dindo, good morning po! Oy, good morning! Good morning. Try muna natin to. Ayan, nagpabili pa si Kuya Dindo rito ng masking tape at saka ano, basahan. So ba gagamitin to? Pang Final na boss, yung basahan. final na. Ito masking tape. Dito sa mga pa, nabiglagan ko. Ito nga pala. Dito sa ano. Para hindi ano, Doon pa sa ano boss. hindi lumagpas. Para diretso yung man natin, tapin. Kuya, ba't mo tinatastas yan? Ano meron Ito yan? boss, may crack. Ay, Pag pinipinturahan, lumulobo. lumulobo lang ang lumulobo. So ano kaya ang mga dahilan kung bakit nangyari yan? Nakapasok ng tubig sir. Or moisture, no? Moisture. Okay. So ang gagawin mo dyan, kuya, dahil pader naman din yung likod niyan at gawa sa buhos to, Borol ano? pa sir. Boron? Naman lang, borol lang. Tulad nung ginawa ko doon, hindi na bumalik. Ay, sa kabila. Tsaka doon sa kwarto. Epoxy, pwede rin naman. Pwede rin. Oo, pwede rin epoxy. Yan. Yeah. Kahapon nga po pala, ito yung mga natapos ni Louie. Yan. Tapos sila Master Batang, uumpisa na po nilang gawin yung mga aluminum dito. So sa production na sila. Pag natapos, installation na. Ayan, installation na. Ito yung mga nagawa ni Louie kahapon. So installation ng tiles. Ayan. Tapos si Kuya Dindo rito, repair and retouching. Yan. Actually, meron pang ano dito, meron pang pipinturahan sa taas. Sa bubong at saka rito sa labas. Yan. So, nananalangin kami na huwag na sana umulan para matapos naman na to. Yan. Mga pinagagamitan na masking tape. Yan. 3 pa yung binili natin. Mahaba po yan. Yan. Kuya Rigor. Pero para din yun. Okay. Repair muna para kahit pa paano. Bawas-bawasan yung mga kailangan i-repair dito. Yan, punta naman tayo sa kabila. Dito naman tayo sa second project natin na Angeli. Kuya Rigor, good morning po. Boss. Good morning. Yung mga nagawa po rito kahapon. Yan, nakikabit na, pero hindi pa kompleto yung sa vanity. Tapos syempre, ilang beses din babalik sila Master Batang po dito. Gawa ng retouching. Yan, last touch po sila rito pag natapos namin. Sila po yung huling-huling mga pumupunta rito. Para i-retouch po yung ating mga aluminum. Yan, isi-silicone sealant din. Ito na yung mga nagawa. So, nag-overtime sila tuwing alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. 5 ng hapon, kaya mapapansin nyo medyo mabilis po yung trabaho namin dito. Ayan. Yan, masilya na uli si Kuya Rigor. Pia, nagagamit mo pa ba yung sanding? Hindi pa ako nakabili. Hindi na? Anong ginagawa mo? Mano-mano na yan. Kaya naman pala. Ba't gano'n no? Ang bilis na sira ng mga ano natin. Yung sanding. Siguro kuya, kukunin ko. Dadaling ko sa pagawaan. Kunin ko mamaya. Dapat maano yung ano yan, yung... May pinasa akong proposed plan dito kay client. Kasi yung gusto niya dito sagad hanggang taas.
Bakarang magmumukhang masikip. So sabi ko gagawa na lang ng additional counter dito. Pwede naman yun. Yan, gawa na lang kami additional counter. Pero may mga lagayan pa rin. May mga wine rack, may wine shelves, tapos may additional na pantry dito. Para magmukhang maluwag pa rin. Hindi po manakokoberan. Pero tingnan natin kung agree siya. Pag umagri siya, maganda yan. Tapos mapapansin nyo, wala nang bintana dito. Walang bintana. Yung bali, abangan natin kung anong gagawin dito. Bakit walang bintana. Yan, pinatanggal na po ni client. Dito naman tayo sa third project na Angeli. Ayan, okay na to. Naikabit na. Tapos naglagay muna kami ng cover sa taas. Bali, dyan na po yung pipinturahan ng primer. Tapos dyan na rin yung pipinturahan ng enamel na black. Yan dito, nag-overtime din po sila tuwing alas 8. 5 to 8 p.m. Puro masilya sila rito. Yung blankador. Masilya hanggang primer. Andiyan si Bilog. Good morning, Log. Good morning. Good morning. Okay. Si Adonis, good morning. Good morning. Yan, ano ba unang ginawa niyo dyan? Sa dugtungan. Lagyan mo na epoxy, tapos gasa. Tapos masilya. Yes, masilya. Ayan, okay. So, Patang ko lang. tapos dito, napipinturahan na nga lang to. Ito nga po pala yung isa. Yan, nandito banda sa likod. Sa aircon. Yan, minamasilya, tinaayos na rin. Sa mga kornisa, ganun din. Yung kornisa nung kinabit natin, hindi yung basta kinabit lang. Yan, daming ginagawa, di ba? Yan. Para pagka pininturahan siya, makinis. Yan, malinis. Dito, puting-puti na. Tsaka ito, inaayos din yung kwadrado nito, yung squareness niya. Para pag nilapat yung aircon, yan, pantay na. Kornisa. Yung aircon. May mga kailangan kayo rito? Wala kasi. Yung pampintura ng bakal. Wala kasi din. Epoxy. Epoxy tsaka enamel black. Sige, magdadala ka rito. Ayan yung gamit nilang paleta. Ayan. Kung may arawan, may pakyawan, yan lingguhan. No, lingguhan yan. Laki, oh. Bilis na. Panglingguhan yan, lingguhan. Yan, bali hanggang primer coating lang po muna to. Yan, hanggang primer, pero inspectionin pa rin natin. Yan, kailangan yung wala yung mga ano yung ganyan. Mga siwang, lahat yan mga masilyahan. Yung sa Hardiplex, ang minamasilyahan lang naman dyan, yung dugtungan lang. Pinakadugtungan lang. Yun lang naman minamasilyahan dyan. Hindi naman niya minamasilyahan ng buo. Itong mga ano, itong ating mga pader, yan ang minamasilyahan ng buo. Yan. Tapos ang unang ginawa rito sa Hardiplex bago masilyahan, pininturahan mo na ng flat latex. Kaya papansin nyo, puting-puti na siya kagad bago masilyahan. Yan, naka-primer na siya kagad. Sama ko lang sa video, ito yung polycarbonate ni client. Medyo ano na rin to. Malapit na tong masira. Ayan. Malutong na, oh. Kagaya na. Na kay client naman kung gusto niya nang papalitan, pero baka mauwi yan sa PVC roofing na mahigpit dito. Mahigpit sa phase 3. Pupunta tayo ng phase 5. Bago tayo pumunta rin, bumili tayo nito. Clear na packaging tape.
Ito yung ginagamit namin sa pagdugtong ng tiles para makapit siya. Pag natuyo at is hindi gagalaw, di ba? Umuwi muna ako rito sa bahay. Nag-uumpisa na kasing umambon. Ito lang yung gamit natin, yung e-bike. And kinuha na rin natin dito sa bodega yung kitchen sink na gagamitin po dun sa Phase 5. Yan, tara. Dito na tayo. Ayan si Master Jojo, good morning. Good morning! Ayan, lababo. Si Louie pala nandito na. Kailangan natin yung on-hand na lababo para dire-diretso may kabit yung tiles. Hey Sandy, good morning pa. Good morning. Louie, good morning. Good morning. Sabi ah. Oh, may masking tape kaya. Mas maganda to. Wala. Tadya oh. Mga hinges. Tapos may isang pirasong switch dyan. Nandiyan. Hello. TV console. Ayan oh. TV console. Pagpasok lang din po ng pinto. Tapos syempre may gap to. Sa tansya ko nasa 25 cm. Kaya ito pong plastering namin dito. May ano po siya. May palitada ng boral at saka may boral din yung hollow blocks. Boral tuloy. Ano? Yung waterproofing Sahara. Kasi syempre mag-absorb ng tubig to kapag wala. TV console ni client dito. Tapos gawa po siya sa WPC. Tapos mamaya magdadala tayo ng pin light dito, yung tatluhan, yung maliliit lang. Pintuan. Nakaano rin po to, 45 degree cut angle din po ito. Tapos mapapansin nyo, sa design ng client, yung tiles na ginamit ko sa kitchen counter, ito yung ginamit namin dito sa flooring. Yan. Tapos babagayan po namin ng ano yan, parang brick tile na may black shade sa backsplash wall niya. Mamaya babalik tayo rito. Iisa-isahin natin yung mga nagawa dun sa finishing carpentry. Meron pa yan dito. Yung ano namin, bar counter. Ayan. Saan ang lababo niya, Wi? Wala pala lababo to, Wi. Bubutasin. Bubutasin na lang. Dito pa yung lababo. Ganyan po kasi yung style na ginagawa namin. Ito na yung markings. Bali, gagrinderin na lang po. Mas maganda po kasi yung ganun. Kasi matigas na siya. Kapag ganito na lang po kanipis yung matitira, lagi po nababasagan minsan kapag pinuputol. Napuputol po siya. Lalo na kapag kino-compact na, napuputol. Kaya ito yung diskarte. Kaya pag matigas na po yan, pag pinutol or grinder, yan, wala pong masisira. Walang mapuputol na tiles. May spacer pa rin dami. May edging pa rin, no? Kaya Sandy, no? Oo, sir. May edging pa rin. Dulo. Ang cute ng martilyo na gamit mo, ah. Nasa pinso yung martilyo ko eh. Hindi, pang ano talaga yan. Yung ganyang martilyo, pang finishing. Yan, finishing nail. Bali, di uno lang po kasi yan. Para hindi naman po mapipwersa yung kahoy kapag nagkamali ng pokpok. Tapos dito yung kalan. May on-hand na tayo, no? Diyan, no, may on-hand na, no? Ayun. Ito yung on-hand na cooktop. Happy Lay po yung tatak nito. Yan, naibili na rin po para saktong-sakto. Saktong-sakto po, bali tinatiles to. At least makukuha na yung actual na butas. Okay na po tayo sa phase 5. Yan, hindi ko na inabutan po yung tatlo kasi break time na rin dito sa bagong project natin.
Yan, mamaya na lang tayo magbibigay ng update po dyan. Diretso tayo sa All Home. Bali, bibili tayo ng maliliit lang na pin light. Yan, tama-tama, naka-honor tayo. Yan, diretso na tayo rin. Para may lagyan po yung yung header ng ating ginawang TV console. Okay, after ko doon, break time muna tayo. Yan, kita-kita na lang ulit tayo mamaya sa pagbibigay ulit ng update dito sa ating mga ongoing project. Tara! Okay na tayo rito sa All Home. Yan, tayo muna yung nagpe-purchase ngayon. Pin light at saka T5 bulb light. Tara, kain muna tayo. Bago tayo pala umalis dito, ayan na, pinuntahan tayo ni Sir Jun and Ma'am Gia. Ayun. Ayun sila. Ayan. May unit po sila sa phase 3. Phase 3, phase 6 pala. Ayan, sabi ko for ocular visit na lang. Kasi yung mga bahay doon hindi basta-basta pwedeng puntahan. Tsaka maliligaw kasi tayo doon eh. Kailangan nandun sila. Tapos yung susi dala din po nila. Kaya mahigpit din po kasi yung mga guard doon sa phase 6 dito sa Lumina. Hindi sila basta-basta nagpapapasok po doon. Madalas nakakapasok doon pabalik-balik tayo po, pati yung mga manggagawa. Yan, may mga working permit po kasi po tayo sa mga guardhouse. Yan, shoutout po ulit kay Sir Jun and Ma'am Gia. Ayan, God bless. Sana matuloy yung ocular visit natin. Alright, tara. After break time, yan, dumaan muna tayo sa hardware. Bumili tayo nito, 1 litrong Solignum soil guard para dun sa project natin sa phase 5. Yan ang maganda sa Desi, balong-halo. Ginamitan ng mixer. Yan. Tadyo. Ilaw. Sakto na yan, 4 feet. Na, sakto. Yung T5 na warm light dito namin gagamitin yun. And sa mga susunod na araw pa po natin makikita yung pagkakaano nito, assemble. So, yung header namin dito, lalagyan namin ng ilaw. Ito na yung magiging header ng cabinet ng TV console. Ito na. Update tayo rito. Ito yung mga nagawa sa cabinet. Ayan. So wala pa siyang cabinet handle. Lalagyan na lang po natin yan. Ganon din dito sa kabila. Sa space, ang kasya dito 90 by 200 na kama. Yan, 90 by 200. Tapos dito naman, nasa 120 by 200 or yung tinatawag na double. Yan, double. Yan, double size. Tapos dito, kasya din po yung yung double or queen size. Basta mapagkasya, pero liliit nga lang po yung pa-hallway na lang natin dyan sa gilid. Yan, yung space, liliit na lang para dito. Pero ideal, ano lang siya, 90 by 200, yan yung mga ideal sa kwarto. Pero nakila client na pwede nilang isagad na hanggang queen size. Okay na tayo. Ayun na yung mga closet natin. Bali dito, hindi mo iisipin na yung 21 square meter, hinati natin sa 3, tapos meron pang tigi isang closet. Akala natin imposible, pero pwede pa.
Malalagyan pa siya ng bed frame. Yan, malalagyan pa po siya ng bed frame. Tatlong kwarto. 21 square meter, tapos may tigi-isang closet pa. Diba? Yan, tapos meron pang tigi-isang kama. So, pwede po yan sa mga kumuha ng ganito at naguguluhan kayo na kung paano magkakasya ang 3 bedroom dito. Tapos, may 3 closet pa. Tsaka 3 bed frame or 3 kama. So, pwede po. Ayan, makikita nyo naman. Wala pa nga lang yung actual na kama rito. Siyempre, pagka nilagay na yung kama, liliit na nga po. Liliit na yung space. Pero, napakalaking tulong na mayroong mga closet sa kada isang kwarto. Kasi syempre, yung mga gamit mo dyan, dito mo na ilalagay. Tapos, pwede ka pa magpa-maximize ng mga shelves. Mga floating shelves para may mga patungan ka. Okay na tayo rito. Ayan po, sa mga nagtatanong sa akin, nag-chat, nag-message. Ayan po yung ating 3 kwarto. 3 kwarto na may closet. Ayan. Buksan natin lahat. Pagbukas mo, yan, meron pa siyang lagayan dito. So, lalagyan pa namin ng hanger rod yan. Makikita nyo lang dito mga ka-house. Wala na po siyang backing dyan kasi nga may problema dyan. Para hindi naman po magkaroon ng molds balang araw. Siyempre, balang araw, baka mamaya kailangan na mag-maintenance sa pader. Tapos nakalimutan ni client owner. Hindi niya alam, nagkakaroon na pala ng molds yung ating cabinet. Kaya wala na siyang backing. Hanggang dito wala na yan. Pati rito, wala na po siya. Ito sa kabila. Eto meron. Yan, naglagay tayo. Wala namang problema sa pader na to. Magkamukha lang yung closet na ginawa namin dito sa isang kwarto. Dito sa kabila. Medyo malaki nga lang ng konti ito. Tapos dito sa master's bedroom, mas malaki ito. Kasi nagkaroon pa siya ng open shelves dito. Tapos may 2 drawer din dito. O, di ba? Mas maganda to kapag nalagay na yung mga kornisa. Yan, 3 bedroom in 21 square meter na may tigi-isang closet. Ganda. Tapos meron din tigi-isang kama, bed frame. Ayos na. Okay na tayo dito. Dito tayo sa phase 1. Ngayon ko nalang nadaanan si Kuya Richard dito. Tapos nag-provide na tayo ng black bag. Medyo nakakaluwag-luwag na siya sa installation ng tiles. Yan, iyaano niya na po ito. Isasako niya na, ihiwalay niya na po yung mga panambak at saka dun sa mga basura. Kuya, good afternoon po, Kuya. Good afternoon. Ayan na. Kaya kita niya naka-segregate po yan. Yung mga basura. At ito na yung TNB. Ayan o. Yeah, thank you. Yun o, yung TNB o. Wow. Ang ganda, di ba? Lalo na kapag may ano na yan, may kornisa na, mas maganda. Kaya naglalagay talaga kami ng kornisa para matago natin yung mga edge yung sa mga dulo. Mas maganda kasi kapag may kornisa, may design. Pero pwede naman wala na. Iba pa rin pagka may kornisa. Yung water closet na lang to. Yung water closet nito nasa bodega. Ayan, okay na rin yung ating flooring dito. So yung sa flooring na ginamit dito, matte na dark gray. Bali meron pang mga ita-tiles dito kagaya rito sa staircase natin. Yun nga lang, pang huli-huli na yan. Tapos meron pa rin dito, yun nga lang, nag-uulan-ulan. Dito pa naman po yung drop ng tubig. Ayun na. Bali lilinisin muna ni Kuya to, ni Kuya Richard. Para makapwesto siya rito. So yun yung update natin do sa TNB.
Kahit pa paano nakatapos na naman ang isang area. Onti na lang, proceed na tayo rito sa overall paint. Okay, punta na tayo ulit sa phase 5. Punta natin yung bagong project natin doon, kung ano na yung mga nagawa. Yan, kamusta tayo rito? Bali, ang update dito, makikita nyo yung mga poste rito na bawasan na. Kuya Boy, good afternoon po. Parang nagbaha rito ah. Na-block yata natin eh na. Rick ah. Parang dalawa, guantes. Yan, kailangan nila yung guantes. Yung balde kasi mabigat-bigat na yan, masakit na sa kamay. Yan, good afternoon Marvin. Good afternoon. Saka kay Ricky, good afternoon. Yan. So ito yung sitwasyon dito. Yan, nakapaglatag na ng tie beam. Ayan yung poste natin. Magana sila ngayon, magbubuhos kahit papaano para lang doon sa column. Kahit mga ilang poste lang, pabuhusan natin. Tapos yung sulignum, dito po gagamitin niya sa mga column. Ayan, ang lalalim ng hukay natin ngayon. Mas lumalim pa to kasi napondohan po siya ng tubig. Kaya mas lumalim pa po siya. Ayan na. Tsaka dun sa dulo. Ayan na. Yan, meron pa tayo rito. Yan, naitayo na kahit pa paano. So, buhos muna. Pero bubuhusan muna ng ng soil guard. Susulig na muna sila. Edit lang muna tayo pang... Sulig na muna. Magtitimpla muna sila. Siguro mga 2 balde, no Rick? Mga 2 balde. Tapos isasaboy po yan dun sa bubuhusan nila. Yun. Yung templado nitong sulig na medyo tinapangan namin kasi merong existing na tubig pa dun sa mga lupa eh. Kahit para mahalo siya, matapang pa rin. Doon lang muna sa mga bubuhusan. Pasintabi lang po dun sa iba, no? Huwag niyong gagayahin si Ricky. Lason po yan. Magugas ka na lang, Rick, ng maigi. Aha. Binalikan natin ngayong hapon si Kuya Dindo rito. Ayan. Ayan, shoutout ulit kay Master Ryan. Master Ryan, Master Batang. Master Batang. Baka naman. Baka naman. Wala ka! Wala pa. Okay. Bali, makikidaan mo na Kuya Dindo ha. So, ito na yung nire-retoke ni Kuya Dindo. Ayan. Ayos na. Yan, may mga instruction tayo rito kay client. Bali, nasukatan na nila nila Master Batang, nila Master Ryan. Uulitin lang kasi final na. Ayan, uulitin. Pre, double door na daw yan. Tapos, hindi, palabas, tatama dun. Ay, oo. Oo, doon niya. Diba? 34 o 1/4. Double door. Palabas, paloob. Hindi, di ba ni pare, alalay lang naman to. Hindi, ito alalay lang naman ang kaliwa. Pero ito dito talaga dadaan si Kuya. Wala namang pinagkaiba yung opening niyan sa dati, no? Okay lang sa iyo. Sige. Pag iyan tabang ka.
Okay, pare, umpisa tayo rito sa toilet. 83. Lapad. Tapos gusto ni ma'am pare yung gusto pare ni ma'am yung malapad niya yung framing. Baba. Pangas. Okay, isa-isahin lang po muna namin ito. Yan, So, tutukan bakit? po ulit. Okay, bali... 3-way. ano yan? Slide up. Slide up. Pero ang ilalagay pre palagay, clear glass. Yan, Kaya mo na kaya, clear glass. Yan, clear glass. Yung ganito. Yan, clear glass. Saan tayo papalo dito? Yan. Yan, inahin po muna namin ito. Ikutan namin lahat. Gusto naman yun Lalabas mo na dito ang ano. Yan, sama natin sa video. Hindi ganun kadali magsukat nito kasi pati ito, ayan oh. Yung handle na to, naka-usli. 41. Yan. Tapos One port, putol. ang guide namin dito, itong Cortina. Ito. So, kailangan nasa hulog. Pre, three-way screen. May framing and three-way screen. 59. 61, 1 port. Ito pare, sinukat nyo to. Susukatin nyo to. Kasi, Yun na, sliding na pare yan. sliding. So, mabubuksan both side. Both Pagbukas side. nito, both side. Sige. Para kung kahit saan lang both side, pwede buksan. Sige. Lahat ng pinagagawa nyo dyan sa window, pare, sliding lahat yan. Nakalagay yun eh. Ayun yan, sliding. So, ibig sabihin, pa kanan ang bukas or pa kaliwa. Pakaliwa o. Pag ganun. Kahit saan. Kahit saan pwede. Oo. Ayun, yan pala. Ayos. Pare, kailangan ng hagdan dyan, ah. Hindi, mas maganda pare yan. Wala na yung binta nilang ganun. May susukatan pa tayo rito. Yung basing. Kuya, pakialala yan, ah. Nako, mamahalin. Pre, mamahalin to, pare. Mukhang disgrasyahin to. Alalay. Ayan yung sa basing lavatory. Ano? Nako. 24 na yan. Tapos, paki-note Ryan, yung cabinet handle kay ma'am. Huwag yung lagyan ha, huwag yung munang butasan. Anong kulay ito? Kulay black, yung brown. 24. Ayan. Ano ba dapat lagi nang natuto natin? 18? 18. Tapos, pre, 2-door swing door. Oo. 2-door. Okay, ito mas Ayan. Okay na. Bago 60 din yung na kaya. Dinala na rin natin sila rito sa third project natin. Ayun sila Bilog, nagmamasilya, tsaka si Adonis. Yan, pinasusukatan na rin po natin yung mga aluminum kitchen cabinet dito, sliding at tsaka yung mga screen door. Ito Kaya yung natungkol dyan, yung sa nilalagay vanity. din sa din yan. Ayan yung sa vanity. Yan, pinapasukatan 18. din natin para rito. 60 by 60. Mga karosa, nandito na po tayo sa bahay at yan lang po muna yung mga naganap ngayong araw po ng Biyernes. Ayan, shoutout nga po pala at happy anniversary kay Ma'am C. Ayan, God bless po sa inyo. And shoutout na rin po kay Sir dun sa nagpapabati. At binabati ko po si Ma'am Shamira Espiritu. Ma'am, ngayon ko lang po kayo nabati ng happy birthday. More birthdays to come pa po. And God bless. Yan, ingat po palagi. At always kay Sir Mark Jason. Yan, maraming salamat sir sa araw-araw niyo pong suporta dito po sa ating channel. So, kita-kita na lang po ulit mga karaw sa susunod na video. Yan, paalam po muna.